Kinagabihan, mabigat ang kulay ng langit, kulay abo, at ang mga ulap ay nagtipon, nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Nag-aabala ako sa kusina, maingat na naghuhugas ng mga gulay, nang biglang pumasok mula sa sala si Alejandro, ang asawa ko. Ang boses niya ay nagmamadali, "Mahal, pakibilhan mo naman ako ng kaunting baka sa palengke para sa beef stew." Tumawag si Andre, papunta na raw siya. Binitawan ko ang mga gulay, medyo nagulat. Si Andre, ang nakababatang kapatid ni Alejandro. Mula nang ikasal ako, 3 beses ko pa lang siya nakita. Nagtatrabaho si Andre sa Manila, bihirang umuwi sa probinsya. Hindi siya madaldal, pero tuwing magkikita kami ay magalang siya, at ang pagtawag niya sa akin na "ate" ay ang sarap pakinggan. Ang nagtataka lang ako, bakit ilang minuto lang ang abiso niya ngayon? Hindi tulad noon na maaga siyang tumatawag. Dito ba maghahapunan si Andre? Bakit hindi mo sinabi sa akin para nakapaghanda ako? Tanong ko sa asawa ko. Kinuha ni Alejandro ang kanyang pitaka habang nagsasalita. Sabi niya, dinaanan lang niya tayo habang nasa business trip siya. Bumili ka lang ng kalahating kilong baka at dagdag na gulay. Tatawagin ko si nanay para makasama natin. Sabi niya sabay abot sa akin ng ilang barya. Hindi na ako nag-isip pa, nagmamadali akong magsuot ng manipis na jacket dahil nagsisimula ng lumamig ang hangin. Malapit lang ang palengke, mga 15 minutong lakad lang. Sa pag-iisip kung anong iluluto bukod sa beef stew para sa bisita, nakalimutan kong dalhin ang cellphone ko. Habang nagmamadali, papalabas ako ng gate nang makita ko ang biyenan ko na galing sa kalsada, may bitbit na supot ng kaunting suha. Tumingin siya sa akin, may pagtataka sa kanyang mga mata, "Saan ka pupunta?" "Nay, bibili po ako ng baka para sa ulam ni Andre." "Papunta na po raw siya." Sabi ko. Medyo kumunot ang noo niya, pagkatapos ay tumango, "Bumili ka rin ng ilang pechay." "Sinabi ba niya sa'yo na pupunta siya?" Tanong niya. "Nay, si Alejandro lang po ang nagsabi sa akin." Wala na siyang sinabing iba, dahan-dahan lang siyang pumasok sa bahay. Nagpatuloy ako sa paglalakad. May kakaiba akong naramdaman noon. Bakit ganoon ang tanong ni nanay? Normal lang naman na bumisita ang hipag, di ba? Pero isinantabi ko yon, iniisip na baka nagulat lang siya. Pagdating sa palengke, mabilis akong nakapili ng sariwang baka, kasama ang kaunting carrots at patatas. Bumili rin ako ng isang bungkos ng pechay at kaunting dahon ng sibuyas. Matapos magbayad, bigla kong naalala na nakalimutan kong bumili ng black pepper. Balak ko sanang tawagan ng asawa ko para tanungin kung mayroon pa sa bahay, pero doon ko napagtanto na wala akong dala na cellphone. Hinalungkat ko ang bulsa ng jacket at pantalon ko, pero walang laman. Doon ko naalala na naiwan ko sa lamesa ng hapunan kaninang umaga. Medyo nag-aalangan ako. Sa totoo lang, pwedeng wala ang black pepper, pero nagsisimula na kasing umambon at natatakot akong lumakas ang ulan, kaya nagpasya akong umuwi na lang. Binitbit ko ang mga pinamili at nagmadali akong maglakad. Pagdating ko sa dulo ng kalye, nakita kong bahagyang nakabukas ang gate ng bahay namin. Nagtataka ako. Karaniwan ay maingat si Alejandro, isinasara niya ang gate kahit may bisita, lalo na kung ulan. Balak ko sanang pumasok at magtanong nang marinig ko ang mahinang tunog mula sa loob. Nang pumasok ako sa bakuran, nakita ko ang isang pares ng sapatos na panlalaki na nakalagay sa tabi ng sapatos ng asawa ko. Siguro kay Andre ito, naisip ko. Nauna siya sa inaasahan. Pero ang nagpahinto sa akin ay ang kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Walang ingay, walang tawa, walang tunog ng at hindi ko rin narinig ang asawa ko na sinalubong ako tulad ng dati. Naglakad ako papunta sa harap ng pinto. Bukas ang pinto. Susubukan ko sanang buksan nang bigla akong narinig ang mahinang boses ng asawa ko, "Huwag na huwag mong sasabihin sa ate mo, ha?" Sumunod ang boses ng ibang tao, mahina ngunit malinaw. Agad kong nakilala, si Andre iyon. "Huwag kang mag-alala, kuya." Pero pag nalaman ito ni Nanay G. Nakatayo ako roon, tulala, at ang puso ko ay kumakabog. Ano ang bagay na ito? Bakit nila ako tinataguan? Pati biyanan ko. Naging mabigat ang paghinga ko. Sinubukan kong makinig, pero biglang may malakas na tunog na parang may naglagay ng isang bagay sa lamesa. Pagkatapos ay narinig kong muli ang boses ni Alejandro, "Mas nagmamadali, wala na tayong oras, ibigay mo sa akin yan." Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng bag, nakaramdam ako ng pagtataka at pag-aalala.
Gusto kong pumasok agad at tanungin sila, pero natatakot din ako, natatakot na baka may marinig o makita akong ayaw kong paniwalaan. Sa loob ng ilang segundo ng pag-aalinlangan, maraming teorya ang pumasok sa isip ko. Baka nag-uusat sila ni Andre tungkol sa pera o negosyo. Pero kung normal lang, bakit nila ako tinataguan at bakit kailangan nilang magbulungan? Yumuko ako at ibinaba ang mga pinamili sa sahig para maging libre ang mga kamay ko at dahan-dahang pumasok sa loob. Pagkapasok ko sa pintuan, napatigil ako sa nakita ko. Napako ako sa kinatatayuan ko at ang mga mata ko ay nakatingin sa sala. Sa lamesa, may isang itim na maleta na nakabukas, at sa loob ay may makapal na mga bundle ng pera, maayos na nakasalansan, at may mga maliliit na dilaw na envelope. Ang liwanag mula sa bumbilya ay tumatama sa mga pera, at para bang nagbibigay ito ng kakaibang init. Tumingin sa akin sina Alejandro at Andre. Pareho silang tulala. Si Andre ay may malaking mata, at si Alejandro ay kumunot ang noo, ang boses niya ay naging mababa, bakit ang aga mo yata? Hindi ka na ba bumili ng paminta? Nauutal ako. Naiwan ko ang cellphone ko, babalikan ko sana ni. Pero ang mga mata ko ay nakatingin sa maleta. Ano yan? Nagmadali si Alejandro na isara ang maleta, ang boses niya ay naging matigas, gawain panlalaki yan, huwag ka nang makialam. Nang marinig ko yon, nakaramdam ako ng panlalamig. Mula nang ikasal kami, hindi pa niya ako kinausap sa ganoong boses. Nakaupo lang si Andre, umiiwas ang tingin, at ang kamay niya ay nakapatong sa kanyang tuhod. Hindi ko kinaya ang pagiging malabo, kaya direkta akong nagtanong, saan galing ang perang ito? Bakit niyo tinatago sa akin at kay nanay? Medyo yumuko si Andre, pero si Alejandro ay ngumiti ng mapakla, hindi naman namin tinatago, hindi lang angkop ang oras para sabihin. Ang malabong sagot na yon ay lalong nagpagulo sa isip ko. Humakbang ako, sinubukan kong maging kalmado. Alejandro, asawa mo ako, tingin mo ba hindi ako karapat-dapat na malaman? Ang kapal ng hangin sa kwarto, at ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos, tumutunog sa bubong ng yero. Medyo gumalaw si Andre na parang may sasabihin, pero nanahimik din siya. Bigla, dumating ang biyenan ko galing sa kusina. Nakita niya ang bukas na maleta sa lamesa at tumingin sa akin, may pagdududa sa kanyang mga mata. Ano yan, mga anak? Medyo nag-aalangan si Alejandro, Nay, pera po yan ni Andre, pinaiingatan niya lang sa akin. Malinaw na naramdaman ko na hindi totoo ang sagot na yon. Hindi rin agad naniwala ang biyenan ko. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balakang, kung pinaiingatan, dapat sa bangko na lang inilagay. Bakit nasa sala, at nagbubulungan pa kayo na parang may ginagawang masama? Tumingin si Andre, ang mukha niya ay puno ng tensyon, Nay, komplikado po ito, hindi ko po maipaliwanag ngayon. Naramdaman ko ang pag-aalala at panginginig ng dibdib ko. Ang pagiging malabo na ito ay parang daan-daang karayom na tumutusok sa puso ko. Tiningnan ko ang magkapatid at ang biyenan ko, at ang tanging tanong sa isip ko ay, ano ang tinatago nila sa akin? Tila gusto nang tapusin ni Alejandro ang usapan. Sinara niya ang maleta, nilagyan ng password lock, at dinala sa kwarto. Ang tunog ng lock ay parang nagputol sa lahat ng pagkakataon para makita ko pa ang laman. Umupo ang biyenan ko sa silya at napabuntong hininga. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Anak, hayaan mo muna yan, huwag ka nang magtanong. Hindi lahat ng bagay ay mabuting malaman agad. Ngumiti ako ng mapakla, pero sa loob ko ay may apoy na hindi maipaliwanag. Nay, gusto ko lang malaman kung anong nangyayari sa pamilya natin. Natatakot ako, ni. Hindi ko tinuloy ang sinasabi ko dahil baka may masama pa akong masabi. Tumayo si Andre at sinabi sa nanay niya, Nay, sa kwarto lang po muna ako, may pupuntahan pa po ako mamaya. Mabilis siyang umakyat sa itaas, iniwan kami ng biyenan ko na nakaupo sa tahimik na kapaligiran. Gusto kong tumakbo at tanungin si Alejandro, pero ang nakakandadong pinto ay pumipigil sa akin. Ang lahat ay parang isang makapal na kortina, at habang hinahatak, lalong nagiging komplikado. Narinig ko ang tunog ng patay na kalan at nagulat ako. Sabi ng biyenan ko, dalhin mo sa kusina ang mga pinamili mo. Sa loob na lang tayo magluto dahil umuulan. Ipagpaliban na lang muna natin ang usapan na yan. Hindi ako sumagot. Sa isip ko, daan-daang ideya ang nagpapagulo. Baka nasasangkot si Alejandro sa isang iligal na negosyo. O kaya ay may utang si Andre. Bakit kailangan niya ng malaking halaga ng pera? At bakit nila ako at ang biyenan ko tinataguan?
Nang dalhin ko sa kusina ang mga pinamili, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Ang hapunan kinagabihan ay awkward. Si Andre ay hindi madaldal, kumain lang ng kaunti at nagdahilan na akyat sa kwarto. Si Alejandro ay umiiwas din sa mga tingin ko at nagsasabi lang ng maikling salita. Ang biyenan ko ay tahimik din at paminsan-minsan ay bumubuntong hininga. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko ang mahinang tunog sa likod ko. Hinarap ko ang biyenan ko at binaba niya ang boses niya, "Huwag mong sabihin sa kahit kanino ang nangyari ngayon. Kahit may narinig ka man, huwag mong agad magbigay ng konklusyon. May mga bagay na pag nalaman agad ay lalo lang magdudulot ng problema." Tinitigan ko siya, nakaramdam ako ng malalim na pag-aalala sa dibdib ko. Pero napagtanto ko rin, kung gusto kong malaman ang katotohanan, dapat ako mismo ang maghanap dahil kung hihintayin ko silang magsalita, hindi ko na siguro malalaman pa. Kinagabihan, nang matulog na ang lahat, hindi ako makatulog. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa labas ay lalong nagpapabigat sa damdamin ko. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto sa kwarto ni Alejandro at ang tunog ng mga yabag na bumababa sa hagdan. Nagmamadali akong bumangon at dahan-dahang lumabas, sumunod sa hagdan para tingnan. Binubuksan ni Alejandro ang maleta, ngayon ay nasa sala na, at ang liwanag ay tumatama sa lamesa. Kinuha niya sa maleta ang isang dilaw na envelope, inilagay sa bulsa ng kanyang jacket, at maingat na inilok ang maleta. Pagkatapos ay nagsuot siya ng raincoat at lumabas. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Saan siya pupunta sa ganitong oras? Sa gitna ng gabi at ulan at may bitbit na pera. Walang oras para mag-isip, bumalik ako sa kwarto, nagsuot ng sarili kong raincoat at tahimik na sinundan siya. Binaba ko ang hood ko para matakpan ang mukha ko. Ang maliit na eskinita papunta sa pangunahing kalsada ay tahimik, pero ang tunog ng ulan sa bubong ng yero ng mga bahay sa magkabilang gilid ay lalong nagpapalinaw sa bawat yapak. Mabilis maglakad si Alejandro at hindi man lang lumingon. Naglagay ako ng sapat na distansya, at ang puso ko ay kumakabog, pakiramdam ko ay may ginagawa akong masama, pero ang pagtataka at pag-aalala ay nanalo. Pagkatapos ng ilang minuto, lumiko siya sa isang maliit na eskinita sa kaliwa. Ang eskinita ay madilim, may isang dilaw na ilaw lang na nakasabit sa dulo, at ang liwanag ay kumikislap, parang mamamatay na. Huminto siya sa harap ng isang luma at mababang bahay, na ang mga pader ay natubuan na ng lumot. Ang bakal na pinto ay sarado pero bahagyang nakabukas. Kumatok siya ng 3 beses, tumigil ng ilang segundo, at kumatok muli ng 2 beses. Bumukas ang pinto, at lumabas ang isang payat na lalaking nasa edad 40 na nakasuot ng gray na jacket, tumingin-tingin sa paligid at hinila si Alejandro papasok. Nagtago ako sa gilid ng pader sa tapat, ang puso ko ay gustong lumabas sa dibdib ko. Nagsara ang pinto, at ang tanging narinig ko na lang ay ang tunog ng ulan at ang amoy ng amag ng eskinita. Umupo ako at naghintay, mahigpit kong hawak ang hood ng raincoat ko. Ang bawat minuto ay parang 1 oras, at maraming ideya ang pumapasok sa isip ko. Gumagawa ba siya ng iligal na transaksyon? Sino ang lalaking iyon? May kinalaman ba ito sa pera sa maleta? Pagkatapos ng mga 10 minuto, bumukas muli ang pinto, at lumabas si Alejandro, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa pa rin ng kanyang jacket. Sumunod din ang lalaki, nagsabi ng mahinang salita at tapik sa balikat ni Alejandro. Pareho silang tumingin sa paligid bago maghiwalay. Tumalikod si Alejandro at dumiretso, at isinara naman ng lalaki ang pinto. Mabilis kong sinundan ang asawa ko pabalik. Malakas pa rin ang ulan at tahimik ang kalsada. Pagdating sa bahay, hinubad ni Alejandro ang kanyang raincoat, isinabit sa sampayan at dumiretso sa kwarto at kinandado ang pinto. Tahimik din akong nagpalit ng damit at humiga sa kama, nagkunwaring natutulog. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang tunog na parang may inilagay siya sa drawer sa tabi ng kama. Halos mag-umaga ako na hindi makatulog. Ang mga imahe ng maleta na puno ng pera, ang pagpupulong sa madilim na eskinita, at ang pagbubulungan ni Alejandro at Andre ay umiikot sa isip ko. Kinabukasan, maagang umalis si Andre. Sinabi niya sa biyenan ko na kailangan na niyang bumalik sa Maynila para makaabot sa isang pulong. Nagmamadali ring umalis si Alejandro at kumain lang siya ng kaunting kanin. Nag-iisa ako sa kusina, nakatingin sa itim na maleta na nakalagay sa sulok ng kwarto, at ang isip ko ay gulong-gulo. Bandang tanghali, bumaba ang biyenan ko sa kusina at nagtanong, "Nakita mo ba ang gamot ko?"
Naalala ko, nilagay ko sa aparador pero hindi ko na makita ngayon. Umiling ako pero may naisip ako bigla, gamot ba talaga o iba ang dahilan? Halos wala akong nagawa buong tanghali. Pagdating ng hapon, nang lumabas ang biyenan ko para bisitahin ang kanyang kaibigan, nagpa siya akong buksan ang drawer ng asawa ko. Nakakandado ang drawer pero naalala ko na iniiwan ni Alejandro ang susi sa isang kahon ng panulat sa lamesa ng kanyang trabaho. Nanginginig ang kamay ko habang binuksan ko ang drawer. Sa loob ng drawer, bukod sa ilang personal na dokumento, ay may isang makapal na dilaw na envelope. Binuksan ko at pera ito. Lahat ay bagong papel, nakatali sa maliliit na bundle. Pero ang nagpagulantang sa akin ay ang 4 na nakatuping papel na nakalagay sa gitna ng mga bundle ng pera. Binuksan ko at nakita ang mga sulat kamay, bayaran muna ang kalahati, ang natitira ay pagtapos na. Mag-ingat, huwag ipaalam sa kahit kanino. Napaupo ako sa kama, ang puso ko ay kumakabog ng malakas, at ang kamay ko ay nanlalamig. Ano ang tapos na? At sino ang sumulat? May tunog ng motorsiklo na huminto sa harap ng gate, at nagulat ako, nagmamadali akong ibalik ang lahat at ikinanda ang drawer. Pagbaba ko, nakita ko na bumalik na ang biyenan ko. Tanong niya, may dumating ba sa bahay? Umiling ako, sinubukan kong maging kalmado, pero sa loob ko, ang pagdududa ay naging totoong takot. Kinagabihan, napansin ko na may tumawag kay Alejandro, mahina at nagmamadali ang boses niya. Bukas, magkita tayo sa dating lugar, pagtapos na ang trabaho, ililipat ko na ang natitira. Pagkatapos niyang magsalita, nakita niya ako na malapit lang sa kanya, tumalikod siya at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Sigurado akong may malaki siyang tinatago sa akin. Buong gabi ko inisip na baka may kinalaman ito sa batas. Kung hindi ko ito alamin, baka huli na ang lahat. At kung talagang may ginagawa siyang mali, ano ang gagawin ko? Kinabukasan, nagpa siya akong subaybayan siyang muli. Umalis siya ng maaga, at wala siyang dalang maleta, pero malaki ang bulge sa bulsa ng kanyang jacket na parang mayroong bagay. Tahimik akong sumunod mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumiko sa eskinita na napuntahan namin noon, kundi dumiretso sa highway. Umupa ako ng tricycle, at sinabihan ko ang driver na magmaneho ng mga 20 minuto ang layo. Huminto siya sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng kalsada. Mula sa loob ng coffee shop, lumabas ang isang babae. Nakasuot siya ng manipis na raincoat, mahaba ang buhok, payat at matangkad. Kinuha ni Alejandro mula sa bulsa ng kanyang jacket ang isang envelope at ibinigay sa kanya. May sinabi sila at inilagay ng babae ang envelope sa kanyang bulsa, tumalikod at naglakad papunta sa bakanting lot sa likod ng coffee shop. Naramdaman ko na parang tuyo ang lalamunan ko at lalo pang nagiging komplikado ang lahat. Nagtago ako sa likod ng isang nakaparadang truck malapit sa coffee shop, sinubukan kong obserbahan ng maingat. Dahan-dahang naglakad ang babaeng tumanggap ng envelope mula sa asawa ko papunta sa bakanting lot sa likod ng shop. Humina na ang ulan pero madilim pa rin at ang hangin ay malakas at malamig. Ilang segundo pang tumayo si Alejandro. Tiningnan ang babae at pagkatapos ay tumalikod at pumasok sa coffee shop. Mula sa aking posisyon, nakita ko siyang umupo sa isang lamesa na malapit sa bintana at umorder ng black coffee. Kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan. Hindi ko siya narinig ng malinaw, nakita ko lang ang kanyang bibig na gumagalaw ng mabilis at seryoso ang kanyang mukha. Samantala, nawala na ang babae sa likod ng mga damo sa bakanting lot. Ang pakiramdam ko ay nagsasabi na ang babaeng iyon ang susi para malaman ang lahat. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sinundan siya sa direksyon na kanyang nilakasan. Ang bakanting lot ay puno ng mga poodles, at sa paligid ay may ilang mga pansamantalang bahay na gawa sa lumang yero. Sa sulok ng lot, may isang itim na kotse na nakaparada malapit sa bakod. Bumukas ang pinto ng kotse at pumasok ang babae sa likod na upuan. Nagtago ako sa likod ng isang nakatagilid na kahoy, sinubukan kong tumingin sa butas. Sa loob ng kotse ay may isang lalaki na nakasuot ng baseball cap. Mabilis silang nag-usap at pagkatapos ay kinuha ng lalaki mula sa kanyang bulsa ang isang gray na tela at ibinigay sa babae. Tiningnan ng babae ang laman, tumango at pagkatapos ay umalis ang kotse. Tumayo ako roon, tulala, ang lahat ay nangyari na parang isang lihim na transaksyon ng mga kalakal. Sa isip ko, maraming teorya ang lumitaw. Bago ako makapag-isip ng husto, narinig ko ang tunog ng paghila ng upuan sa coffee shop. Tumingin ako muli at nakita ko na nagbayad na si Alejandro ng kape at lumabas.
Ang puso ko ay kumakabog at nagtago ako ng mas malalim sa likod ng kahoy. Tumingin siya sa paligid at lumiko sa kabaligtaran ng direksyon na tinahak ng kotse. Hinintay ko siyang mawala bago ako bumalik sa highway at sumakay ako ng kotse pauwi. Habang nasa biyahe, ang imahe ng envelope, ang maleta, at ang misteryosong pagpupulong ay umiikot sa isip ko. Pagdating ko sa bahay, nagkunwari akong walang nangyari. Pagdating ng tanghali, mas late umuwi si Alejandro kaysa sa karaniwan at kumain lang ng kaunti at pumasok sa kwarto at kinandado ang pinto. Ang tunog ng lock ay lalo lang nagpaparamdam sa akin na hindi ako kasali sa mahalagang bahagi ng buhay na ito. Kinagabihan, habang kumakain kami, biglang nagtanong ang biyenan ko, Alejandro, bakit maaga kang umaalis at gabi ka umuwi? Mukhang hindi ka maayos. Ngumiti si Alejandro ng mapakla, wala po, nay, marami lang pong trabaho sa kumpanya ngayon. Tumingin ako sa kanya at nakaramdam ako ng kalungkutan. Kumpanya? Alam kong maliit lang ang kumpanya niya at hindi aabot sa puntong ganoon kalihim. Si Andre ay hindi rin tumatawag o nagte-text para mga musta. Tahimik ang lahat na parang may hinihintay silang mangyari. Kinagabihan, nagkunwari akong tulog na pero nakikinig pa rin ako sa bawat tunog. Bandang 11 ng gabi, dahan-dahang bumaba si Alejandro sa kama at binuksan ang drawer at kinuha ang dilaw na envelope. Dahan-dahan kong binuksan ang mata ko at nakita ko na may inilagay siya sa bulsa ng kanyang jacket na parang isang maliit na susi. Lumabas siya at dahan-dahang isinara ang pinto. Nagsuot agad ako ng raincoat, kinuha ang maliit na bag at sumunod. Sa pagkakataong ito, naglakad siya sa dalawang maliit na eskinita at pagkatapos ay pumunta sa bus stop. Sumunod ako sa parehong bus. Sa bus, nakatayo siya malapit sa pinto at hindi man lang lumingon. Tumakbo ang bus ng mga 20 minuto at huminto sa isang tahimik na lugar. Bumaba siya ng bus, naglakad ng kaunti at huminto sa harap ng isang 3 palapag na bahay na may berdeng pintura na may sign na for rent. Nag-doorbell siya at pagkatapos ng ilang sandali, lumabas ang babae kaninang umaga pero ngayon ay nakasuot siya ng manipis na pangtulog at nakalugay ang buhok. Ngumiti ang babae sa kanya at may sinabi ng napakahina at pagkatapos ay binuksan ang pinto para makapasok siya. Parang may pumalo sa ulo ko at ang lahat ng ugat ko ay nasa ulo. Ang mga pagdududa tungkol sa pera at mga lihim ay biglang nagbago ng direksyon. Nagtago ako sa likod ng isang puno malapit doon at tiningnan ang ilaw na nagbukas sa ikalawang palapag. Ang anino ng 2 tao ay nakikita sa manipis na kortina, minsan ay magkalapit, minsan ay malayo at mahirap hulaan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo doon. Umuulan ulit ng mahina at ang hangin ay malamig pero ang mga kamay ko ay mainit. Daan-daang tanong ang pumasok sa isip ko. Ano sila sa isa't isa? Bakit sila nagpapalitan ng envelope at pera? May kinalaman ba ito sa babaeng ito? Pagkatapos ng mahigit 1 oras, lumabas si Alejandro. Ang mukha niya ay normal lang, tahimik at kalmado. Sumakay siya ng bus at dumiretso sa bahay. Hindi na ako sumunod, nanatili lang ako sa ilalim ng puno, nakatingin sa ilaw sa kwarto na nakabukas. Nasa loob pa rin ang babae at sinara niya ang kurtina. Habang naglalakad ako pauwi, naramdaman ko na mas malapit na ako sa katotohanan, pero natatakot din ako na ang katotohanan na yon ay magpabagsak sa lahat. Kinagabihan, tumalikod ako sa kanya at pinakinggan ang tuloy-tuloy niyang paghinga. Alam ko na kung gusto kong malaman ang lahat, dapat ko siyang harapin, hindi ko siya pwedeng subaybayan ng palihim. Pero handa na ba ako? Kinabukasan, maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Ang mahinang liwanag ng umaga ay pumasok sa bintana, at luminaw ang bawat detalye sa mukha ng natutulog na si Alejandro. Ang pagtingin sa kanya na tahimik na natutulog ay nagpapadama sa akin ng pamilyar at kakaibang pakiramdam. Sa loob ko, nagpa siya ako na tatanungin ko siya ngayon, anuman ang maging sagot. Ang pagiging malabo na ito ay sinisira ako bawat oras at bawat minuto. Nang magmulat siya, inihanda ko na ang mainit na kape at inilagay sa lamesa. Nagulat siya, bakit ang aga mo yata ngayon? Umupo ako at tumingin sa kanyang mga mata. Alejandro, gusto ko lang sabihin mo ang totoo. Ano ang pera sa maleta? Sino ang babae kahapon? Medyo huminto siya, pero sa loob ng 1 segundo ay bumalik sa pagiging kalmado. Umiti siya ng mapakla, sinusundan mo ako, di ba? Hindi ako umilad. Dahil may tinatago ka sa akin, at kailangan kong malaman ang katotohanan.
Ibinaba niya ang kape, at napabuntong hininga, may mga bagay na hindi mabuting malaman mo agad. Nagtitiwala ka ba sa akin? Umiling ako. Hindi. Dahil nagtitiwala ako sa iyo, kaya kailangan ko ng malinaw na sagot. Ang hangin sa pagitan namin ay naging tense na parang isang string ng gitara. Ang tunog ng kutsara na tumama sa gilid ng tasa ay naging malinaw. Sa wakas, nagsalita siya, sige, pero hindi ngayon. Pagtapos na ang trabaho, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Umiti ako ng mapakla. Tingin mo ba upo lang ako at maghihintay? Maaga kang umaalis at gabi kang umuwi, lihim kang nakikipagkita, at nagbibigay ka ng pera sa ibang babae. Gusto mo bang paniwalaan ko na normal yon? Sa pagkakataong ito, hindi siya nagsalita, tumayo lang siya at kinuha ang kanyang jacket at lumabas ng bahay. Ang malakas na pagsara ng pinto ay nagpadama sa akin ng sakit. Wala akong nagawa buong umaga. Nakita ng biyenan ko na nakatulala ako at nagtanong, nag-away ba kayo ni Alejandro? Balak kong sabihin ang totoo pero naisip ko, kung talagang seryoso ito, baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Ngumiti lang ako ng pilit, hindi po, nay, pagod lang po siguro ako. Pagdating ng tanghali, may natanggap akong text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman kung anong ginagawa ng asawa mo, pumunta ka sa Windy Cave mamayang hapon, sa dulong lamesa sa kaliwa. Binasa ko ang text message ng paulit-ulit at ang isip ko ay gulong-gulo. Sino ang nag-text sa akin? Paano nila nalaman na nagdududa ako? At paano kung isang trap ito? Pero ang pagtataka ay nanalo sa takot. Eksaktong 3:00 ng hapon, pumunta ako sa Windy Cave. Isang maliit na coffee shop sa gilid ng lawa. Malamig ang hangin pero ang puso ko ay parang nasusunog. Sa dulong lamesa sa kaliwa, may isang lalaki na naghihintay, mga edad 40, payat, at nakasuot ng busot na shirt. Nang makita niya ako, umiti siya, ikaw ba ang asawa ni Alejandro? Tumango ako, nag-iingat, sino ka? Bakit mo ako tinawag dito? Uminom siya ng kape, at dahan-dahang nagsalita. Ang asawa mo ay tumutulong sa kanyang kapatid, pero delikado ang ginagawa niya. Kailangan mong malaman ito para makapaghanda ka. Tumayo ako at humarap sa kanya, anong bagay? Binaba niya ang kanyang boses, ang kapatid ng asawa mo, si Andre, ay may utang sa isang grupo ng loan sharks, malaki ang utang. Kung hindi siya magbabayad, hahanapin nila ang buong pamilya niyo. Sinusubukan ni Alejandro na mag-ipon ng sapat na pera para tulungan ang kapatid niya pero ayaw niyang malaman ng kahit sino, lalo na ng nanay mo dahil baka magulat siya. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Ito pala ang dahilan. Pero may iba pa akong hindi mapalagay. Sino naman ang babae? Ngumiti ang lalaki, siya ang midleman, tumatanggap ng pera at naglilipat sa grupo. Kailangan siyang dumaan sa kanya dahil kung direktang makikipag-ugnayan sa mga loan sharks, hihingi sila ng mas malaki o gagawa ng masamang bagay. Tumahimik ako ng ilang segundo, ang lahat ay nagiging malinaw pero may ilang piraso pa rin na nawawala. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong ko. Tumingin sa akin ang lalaki dahil may utang na loob ako kay Alejandro. Ayaw kong mag-isa niya itong harapin. Pero dapat mong tandaan na pag nalaman nilang alam mo, mawawalan siya ng advantage, at hindi madaling kalaban ang grupong iyon. Mabilis na natapos ang pag-uusap at umalis ako sa coffee shop na may mabigat na damdamin. Sa isang banda, gusto kong maniwala sa sinabi niya, pero sa kabilang banda ay parang kulang pa. Dahil kung pagbabayad lang ng utang, bakit kailangan itong maging ganito kalihim? At ano ang pagkatapos ng trabaho? Kinagabihan, wala akong sinabing kahit ano kay Alejandro. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya sa mga susunod na araw, pero sa loob ko ay alam ko na nasa isang delikadong sitwasyon ako, at kung hindi ako mag-ingat, ang buong pamilya ay madadamay. Pagdating ng gabi, humiga ako at humarap sa pader, pinakinggan ang ihip ng hangin sa labas. Sa tabi ko, tuloy-tuloy ang paghinga ni Alejandro na parang walang nangyayari. Pero alam kong nagsisimula pa lang ang lahat. Kinabukasan nang matapos kong ihanda ang almusal, nakasuot na si Alejandro ng kanyang jacket at nasa pinto na siya. Sinabi niya sa akin, may lakad ako ngayon, gabi na siguro ako makakauwi. Huwag mo na akong hintayin para sa hapunan. Tumango ako pero sa loob ko ay may sarili na akong plano. Pagkatapos ng misteryosong pagpupulong kahapon, nagpa siya akong alamin ang lahat at hindi lang makinig sa isang panig. Pagkaalis niya, tinawagan ko ang isang kaibigan ko na si Leo, na dating pulis, at ngayon ay nasa negosyo na.
Minsan na niya akong tinulungan na hanapin ang isang bagay na nawawala, kaya nagtitiwala ako sa kanya na maaari siyang magbigay ng impormasyon. Maigsi kong sinabi ang sitwasyon, sinabi ko lang na gusto kong malaman ang tungkol sa isang grupo ng loan sharks nang hindi binabanggit ang pangalan ni Alejandro. Nanahimik si Leo ng ilang segundo at nagsabi, delikado yan. Ang mga loan sharks ngayon ay hindi lang humihingi ng pera kundi gumagawa rin sila ng masamang bagay. Sigurado ka ba na gusto mong masangkot dito? Sumagot ako, wala na akong ibang pagpipilian. Inimbitahan ako ni Leo na magkita kami sa hapon sa isang maliit na coffee shop sa labas ng bayan para mag-usap ng mas detalyado. Buong araw akong gumagawa ng mga gawain sa bahay pero ang isip ko ay nasa ibang lugar. Bandang 3:00 ng hapon, nagdahilan ako na pupunta ako sa palengke at sumakay ako papunta sa coffee shop kung saan kami nagkita ni Leo. Tahimik ang lugar, may ilang mga lamesa lang. Nakaupo na si Leo at may hawak na baso ng iced tea. Nang makita niya ako, ibinigay niya sa akin agad ang isang manipis na folder. Tingnan mo. Ang grupong ito ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang kumpanya ng finance, pero ang totoo ay loan sharks sila. Ang may-ari ay isang lalaking nagngangalang Marco, na nasangkot na sa ilang kaso ng pananakit ng tao, pero walang sapat na ebidensya. Totoo na may utang si Andre sa kanila, ang utang ay mga 1,600,000 kasama ang principal at interest. Mahigpit kong hawak ang folder, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Sinabi ni Leo, narinig ko na kung lalampas sa due date, gagawin nila ang lahat para mapilit kang magbayad mula sa pananakot, paninira, hanggang sa pagdukot. Ilang buwan na ang nakalipas, isang taong may utang ang nawala, naiintindihan mo ba ako? Tumango ako, tuyo ang lalamunan ko. Sino ang babae na laging kasama ng grupong ito? Tanong ko. Kinuha ni Leo mula sa kanyang bulsa ang isang litrato at ibinigay sa akin. Ito, ang pangalan niya ay Teresa, ang palayaw niya ay Teresa Rabbit. Siya ang pinagkakatiwalaang tao ni Marco, na tumatanggap ng pera at nakikipag-ugnayan sa mga taong may utang. Kung nakikipag-ugnayan ang asawa mo sa kanya, tiyak na nagbabayad siya ng utang o may ibang kasunduan. Tiningnan ko ang litrato at siya talaga ang babae na nakita ko. Sa litrato, nakasuot siya ng pulang dress, nakatayo sa tabi ng isang mamahaling kotse, ang mukha niya ay walang emosyon, at ang mga mata niya ay matalim. Sinabi ni Leo, dapat mong payuhan ang asawa mo na bayaran ang utang at putulin ang koneksyon. Mas lalo siyang magiging delikado kung patatagalin niya ito. At tandaan mo, huwag mong ipaalam sa kanila na nag-imbestiga ka. Isinara ko ang folder, nagpasalamat kay Leo at umalis. Habang nasa biyahe, naramdaman ko ang bigat ng lahat. Mas malinaw na ang lahat ngayon, pero mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko. Kinagabihan, gabi talaga umuwi si Alejandro, at basa siya dahil sa ulan. Pumasok siya sa banyo, at sinamantala ko ang pagkakataon para buksan ang maleta, na nakakandado pa rin. Hindi ako nangahas na gumawa ng masyadong marami, at sinara ko na lang ulit ito. Habang kumakain kami, biglang nagtanong ang biyenan ko, Alejandro, nakita mo ba si Andre ngayon? Ilang araw ko na siyang tinatawagan pero hindi sumasagot. Huminto si Alejandro saglit at sumagot, busy lang po siya kaya hindi siya makauwi. Tiningnan ko siya at napansin ko ang pag-aalinlangan sa kanyang sagot. Hindi ito napansin ng biyenan ko at umiling lang siya at napabuntong hininga. Kinagabihan, habang natutulog siya, naalala ko ang sinabi ni Leo. Kung lalampas sa due date, hindi ka nila hahayaan. Parang may mabigat na bato sa puso ko. Alam ko na kung gusto kong protektahan ang pamilya ko, dapat kong malaman kung kailan ang eksaktong due date at kung ano ang plano ni Alejandro. Kinabukasan, maagang nagising si Alejandro at sinabi niya na lalabas siya buong araw. Nagkunwari akong ihatid siya sa gate. Pero pagkaalis niya, bumalik ako sa kwarto, kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Leo at humingi ng tulong para alamin ang schedule ng pagbabayad ng utang ni Andre. Nag-text si Leo, ang due date ay sa Sabado, at kung hindi mababayaran ang buong utang, magpapadala si Marco ng mga tao sa bahay niyo. Binasa ko ang text at kumabog ng malakas ang puso ko. Ngayon ay Miyerkules, ibig sabihin 3 araw na lang ang natitira. Sa gabi, nakita kong naghahanda si Alejandro ng jacket, at inilagay ang envelope sa bulsa. Tahimik akong sumunod. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta sa coffee shop o sa boarding house kundi dumiretso sa isang warehouse sa labas ng bayan. Ang pinto ng warehouse ay nakabukas at may ilaw sa loob.
Agad kong nakilala ang lalaking nakita ko sa eskinita noon. Nag-usat sila ng ilang sandali at pagkatapos ay binigay ng lalaki kay Alejandro ang isang itim na plastic bag. Tiningnan niya ang laman, tumango at umalis. Hindi ko alam kung ano ang laman ng bag, pero ang seryosong ekspresyon niya ay nagpapaliwanag sa akin na ang bagay na ito ay nagiging mas mahalaga. Sinundan ko siya hanggang malapit na kami sa bahay nang bigla akong nakatanggap ng text message mula sa hindi kilalang numero na nag-text sa akin noon. Kung gusto mong iligtas ang asawa mo, bukas, 9:00 ng umaga, pumunta ka sa gate ng Davao Market, mag-isa ka lang. Binasa ko ang text message ng paulit-ulit, ang puso ko ay parang nasusunog. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko na hindi lang ito isang pagtataka, kundi isang pagkakataon na maaaring magbago sa lahat. Kinabukasan, maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Halos hindi ako natulog buong gabi, ang isip ko ay umiikot sa text message. 9:00 ng umaga, Davao Market Gate, isang lugar na puno ng tao pero sapat na magulo para mangyari ang maraming bagay na hindi napapansin. Nagpasya akong huwag sabihin sa biyenan ko at huwag rin sabihin kay Alejandro. Pumili ako ng simpleng damit at nagsuot ng baseball cap para hindi mapansin. Sa bulsa ko ay may pitaka lang, isang maliit na bote ng tubig at ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ulit ito makakalimutan. Bandang 8:30 ng umaga, umalis ako sa bahay, sumakay ng tricycle malapit sa palengke at naglakad. Ang umaga ay maingay, ang mga tindero ay sumisigaw, ang mga kotse ay nagbubusina, at ang mga tao ay nagtatawaran. Pero sa loob ko ay may isang tunog lang, ang mabilis na tibok ng puso ko. Eksaktong 9:00 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng gate ng palengke, tumingin ako sa paligid, naghahanap ng isang kahina-hinalang mukha. Pagkatapos ng ilang minuto, isang babae na nakasuot ng itim na jacket at malaking sombrero ang lumapit. Agad kong nakilala si Teresa sa litrato na ipinakita sa akin ni Leo. Huminto siya sa harap ko, umiti ng mapakla, "Ikaw ba ang asawa ni Alejandro?" Tumango ako at hindi ko tinago ang pag-ingat. "Bakit mo ako tinawag dito?" Tumingin si Teresa sa paligid at mahinang nagsalita, "Hindi tayo pwedeng mag-usap dito, sumunod ka sa akin." Nag-aalinlangan ako ng ilang segundo pero sumunod pa rin ako. Dadaan kami sa mga maliliit na eskinita sa likod ng palengke, papunta sa isang luma at tahimik na coffee shop. Pumili si Teresa ng isang lamesa, umorder ng 2 black coffee at sinimulan ang usapan. "Siguro alam mo na rin, ang asawa mo ay nasasangkot sa utang ng kapatid niyang si Andre. Pero alam mo ba kung anong pinangako ni Alejandro sa amin para humingi ng palugit sa pagbabayad ng utang?" Tumahimik ako, ang puso ko ay parang nakabitin. Uminom si Teresa ng kape at dahan-dahang nagsalita, pinangako niya na gagawa siya ng isang bagay para mabawasan ang utang, isang bagay na iligal. Kumulot ang noo ko, "Ano yon?" Ngumiti siya, "Malalaman mo pagtapos na ang trabaho. Pero tinawagan kita ngayon dahil sa totoo lang, ayaw kong gawin niya yon. May utang na loob ako kay Alejandro mula noong nakaraang taon. Kung gusto mong iligtas ang asawa mo, kailangan mong makahanap ng 1,000,000 bago ang Sabado, bayaran agad, at matatapos na ang utang, magiging malaya na siya." Tulala ako. 1,000,000 3 araw na lang. Saan ko kukunin ang ganoong kalaking pera? Nagkibit balikat si Teresa, "Bahala ka na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin." Tumayo siya at iniwan ang baso ng kape na puno pa at umalis. Umupo ako, tulala. 1,000,000 isang malaking halaga para sa akin. Sa ngayon, ang savings namin ay ilang libo lang, at ang natitira ay para sa tuition ng anak namin at sa mga pang-araw-araw na gastos. Pag-alis sa coffee shop, naglakad ako ng walang direksyon sa gitna ng maraming tao. Sa isip ko, ang lahat ay umiikot, kung hindi ako makakahanap ng pera, gagawa si Alejandro ng isang bagay na delikado. At kung maghahanap ako ng pera sa loan sharks, papasok ako sa isang bagong cycle. Tanghali, umuwi ako. Nakita ng biyenan ko na late akong umuwi at nagtanong, "Saan ka galing maghapon?" Nagsinungaling ako na bumili lang ako ng mga kailangan. Pero nang tingnan ko ang kanyang mga mata, naramdaman ko ang pag-aalala ng isang ina. Gusto kong sabihin ang lahat sa kanya, pero natatakot ako na hindi niya ito kakayanin. Sa hapon, tinawagan ko si Leo at sinabi ang pagpupulong ko kay Teresa. Nanahimik si Leo, nagsasabi siya ng totoo. Narinig ko na ang grupo ni Marco ay naghahanda ng isang illegal transaction at posibleng kasali ang asawa mo.
Kung gusto mong iligtas siya, dalawa lang ang pagpipilian mo, maghanap ng pera o magsumbong sa pulis. Pero delikado rin ang magsumbong sa pulis dahil baka maghiganti sila. Umupo ako, mahigpit kong hawak ang cellphone ko. Kinagabihan, nang umuwi si Alejandro, sinubukan ko siyang tanungin, may problema ba sa'yo ngayon? Pwede kitang tulungan. Tiningnan niya ako at ang kanyang mga mata ay medyo pagod. Wala naman. Alagaan mo lang ang anak natin at si nanay. Ang sagot na iyon ay parang isang pader. Alam ko na may tinatago siya. Kinagabihan, habang natutulog siya, hindi ako makatulog. Ang mga sinabi ni Teresa at Leo ay umiikot sa isip ko. Naalala ko ang araw ng kasal namin, nangako siya na poprotektahan niya ako at ang pamilya namin anuman ang mangyari. Ngayon, nagtatanong ako sa sarili ko, sa pagkakataong ito ba, magagawa ko rin ang parehong bagay para sa kanya? Kinabukasan, tahimik kong tinawagan ang isang pinsan ko, si Maria, na dating nasa negosyo ng ginto at may kakayahang pinansyal. Sinabi ko ang isang bahagi ng kwento at humingi ng tulong sa kanya. Nanahimik siya ng matagal at nagsabi, komplikado ang bagay na ito. Ayaw kong masangkot ka sa mga masasamang tao pero iisipin ko at sasagutin kita bago maghapon bukas. Nagpasalamat ako at pinatay ang tawag. Sa loob ko, alam kong ang pag-asa ay nakasalalay sa desisyon niya. Pero tanghali nang maghahanda ako ng hapunan, may natanggap akong isang envelope na nakalagay sa ilalim ng pinto. Sa loob ay isang litrato, nakaupo si Alejandro sa isang kainan kasama ang isang grupo ng hindi kilalang lalaki, at may drawing sa lamesa. Sa likod ng litrato ay 4 na salita lang, wala ng oras. Nanginginig ako at alam kong sinusubaybayan nila ako at gusto nila akong pilitin na magdesisyon. Napaupo ako sa upuan, nanginginig ang litrato sa kamay ko. Isang litrato lang pero sapat na para maintindihan ko na ang bawat hakbang ko ay nasa ilalim ng kanilang mga mata. Hindi lang nila alam kung sino ako kundi alam din nila kung anong ginagawa ko at kung paano ko gustong tulungan ang asawa ko. Ang pakiramdam na sinusubaybayan ng palihim ay nagpadama sa akin ng lamig. Ang tunog ng mga plato at kutsara mula sa kusina ay nagpabalik sa akin sa realidad. Ang biyenan ko ay naghahanda pa rin ng ulam, walang kaalam-alam sa panganib na nakabitin sa pamilya namin. Mabilis kong itinago ang litrato sa bulsa ng jacket ko, at sinubukan kong umiti nang tawagin niya ako, anak, tulungan mo ako na magdala ng hapunan. Sumagot ako pero ang puso ko ay parang nasusunog buong hapunan. Hindi ako makakain at ang isip ko ay nag-isip ng tuloy-tuloy. Kung pumayag si Maria na tumulong bukas, maaari akong magkita kay Teresa sa isang pampublikong lugar, ibigay ang pera at tapusin ang lahat. Pero tutuparin ba nila ang kanilang pangako o hihingi pa sila ng mas malaki? At ang pinakamahalaga, sigurado ba ako na sapat ang perang ito para iligtas ang asawa ko? Sa hapon, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, nag-vibrate ang cellphone ko at si Maria ang tumawag. Nagmamadali akong sumagot, kumakabog ang puso ko. Pinag-isipan ko na, dahan-dahan ang boses niya, tutulungan kita sa isang bahagi, pero kaya ko lang makahanap ng 600,000 ang natitira ay kailangan mong hanapin. Natigilan ako. 600,000 ay malaki pero kulang pa rin ng 400,000. Sa 3 araw lang, ang paghahanap ng perang iyon ay parang paghahanap ng karayom sa damuhan. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang boses ko. Naiintindihan ko, salamat po, Nay, kahit ganoon na lang ay malaking tulong na po yon. Pagkatapos kong patayin ang tawag, umupo ako sa isang baitang, at ang mga mata ko ay walang direksyon. 400,000 kung gagamitin ko ang titulo ng bahay ng biyenan ko bilang collateral, baka sapat na, pero kung gagawin ko yon, ang buong pamilya ay nasa panganib na mawalan ng bahay. Umiling ako, hindi ko yon magagawa. Kinagabihan ng tulog na ang lahat, tahimik akong pumunta sa lamesa. Binuksan ko ang litrato at tiningnan itong muli. Ang grupo ng lalaki na kasama ni Alejandro ay mukhang masama, ang kanilang mga mukha ay puno ng walang pakialam na ekspresyon. Sa lamesa ay may drawing, tiningnan ko itong maigi, ito ay isang blueprint ng isang warehouse, mukhang isang storage warehouse. Agad kong naalala ang sinabi ni Leo tungkol sa illegal na transaksyon. Kung totoo ito, hindi na lang ito tungkol sa utang. Kung mangyayari ang transaksyon at masasangkot ang pulis, si Alejandro ay magkakaroon ng criminal record. Sa puntong iyon, ang pera ay wala ng halaga. Kinabukasan, tinawagan ko si Leo at nagkita kami sa coffee shop malapit sa bus stop.
Nang sinabi ko sa kanya ang tungkol sa litrato, kumunot ang noo niya. Pinupuwersa kanila. Nagpadala sila ng litrato para takutin at subaybayan ka, pero may isa pang posibilidad, huminto si Leo, sinasadya nilang ipakita sa iyo ang blueprint para kung may mangyari, iisipin mo na kasali ang asawa mo. Naguluhan ako, ibig mong sabihin, baka isang trap lang ito. Tumango si Leo, pero trap man o totoo, dapat kang mag-ingat. Ang pinakamabuting gawin ay alamin mo kung anong ginagawa talaga ng asawa mo sa mga susunod na araw. Tumahimik ako. Paano ko alamin? Maagang umaalis sa trabaho si Alejandro at gabi umuwi at hindi niya sinasabi sa akin ang mga detalye. Kung susubaybayan ko siya, baka mahuli ako. Tanghali may naisip ako. Naalala ko na may motorsiklo si Alejandro na iniiwan niya sa warehouse malapit sa shop. Kung mahahanap ko ang lugar kung saan siya pumupunta, baka malaman ko kung sino ang mga taong nakikipagkita sa kanya. Sa hapon, nagdahilan ako na pupunta ako sa palengke at dumaan sa shop. Sa pagkakataong iyon, nakita ko siyang nakikipag-usap sa isang lalaking nakasuot ng asul na shirt na mukhang mapanganib. Magkalapit sila, mabilis na nag-usap at naghiwalay. Sumakay siya sa motorsiklo at pumunta sa direksyon ng labas ng bayan. Nagpa siya akong sundan siya. Ang kalsada ay nagiging tahimik. Lumiko siya sa isang daan na may lupa na papunta sa isang lumang warehouse. Sa paligid ay puro damo. Huminto ako ng malayo at nagtago sa likod ng isang halaman. Mula sa malayo, nakita ko siyang pumasok kasama ang ilang lalaki. Nagsara ang pinto ng warehouse at ang puso ko ay kumakabog. Ito ba ang lugar sa blueprint? Gusto kong lumapit. Pero may tunog sa likod ko na nagpagulat sa akin. Paglingon ko, may isang hindi kilalang lalaki na nakatayo, ang kanyang mga mata ay matalim. Sino ang sinusundan mo? Nag-aalinlangan ako, nawawala ako. Umisi ang lalaki, nawawala ka o nagtataka ka lang sa mga bagay na hindi dapat pagtakahan. Lumapit siya pero agad akong tumalikod at tumakbo papunta sa pangunahing kalsada. Pakiramdam ko ay bibigay ang mga binti ko pero sa awa ng Diyos ay walang sumunod sa akin. Nang makarating ako sa kalsada, sumakay agad ako ng tricycle at dumiretso sa bahay. Kinagabihan, nagkunwari akong normal nang umuwi si Alejandro, pero sa loob ko ay alam ko na wala na akong oras. Ano man ang kailangan kong gawin, dapat kong pigilan ang bagay na ito bago ang Sabado. Kinagabihan, binuksan ko ang cellphone ko at nag-text kay Teresa. 300,000, magkita tayo bukas sa lugar na pipiliin ko. Halos kalahating oras pagkatapos, sumagot siya, hindi sapat, hindi namin tatanggapin, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Kinagat ko ang labi ko at na-stop na naman ako. Pero sa pagkakataong iyon, tumawag si Leo, may isa akong paraan, pero kailangan mong maging matapang at tanggapin ang panganib. Ano yon? Tanong ko. Ibigay mo sa akin ang kopya ng blueprint sa litrato. Kung totoo na isang storage warehouse ito, sasabihin ko sa mga kakilala ko sa pulis. Pero dapat siguraduhin mo na wala ang asawa mo sa lugar na yon kapag dumating sila. Ibig sabihin, dapat mong hilahin siya palabas sa tamang oras. Natigilan ako. Ito ay isang double-edged sword. Kung magtatagumpay, mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente at makakawala siya sa sitwasyon. Kung mabibigo, ang lahat ay magwawakas. Tumango ako, mahina ang boses pero desidido. Sige, gagawin ko. Buong gabi akong nakaupo, at ang dilaw na ilaw ay tumatama sa tahimik na kwarto. Ang litrato ng blueprint ng warehouse ay nasa harap ko. Kumuha ako ng papel at panulat, at maingat kong ginaya ang bawat detalye, ang mga bintana, ang posisyon ng pangunahing gate, at ang daanan sa paligid. Sinabi ni Leo na dapat ay eksakto ito, dahil kung may mali lang na isang punto, mahihirapan ang pulis na ayusin ang kanilang puwersa, at baka masira ang buong plano. Nang matapos ako, kinunan ko ng litrato ang drawing at ipinadala kay Leo sa isang secure na messaging app na pinilit niya sa aking i-install. Ang mensahe ay nagsabi na natanggap na pero hindi agad sumagot si Leo. Alam ko na nakikipag-ugnayan siya sa mga kakilala niya at siguro ay maingat siya sa bawat salita. Bandang 2 ng umaga, nag-vibrate ang cellphone ko at isang text message mula kay Leo ang nag-confirm, ito ang warehouse na nasa isang abandonadong industrial zone. Sinusubaybayan na ito noon pero walang sapat na ebidensya. Kailangan nilang mahuli sa akto habang nagtatransak. Ang oras, Biyernes sa hapon, ang eksaktong oras ay sasabihin sa'yo. Dapat mong hilahin si Alejandro palabas bago sila dumating.
Kung mahuhuli siya kasama nila, mahihirapan siyang patunayan na inosente siya. Binasa ko ang text message ng paulit-ulit, mahigpit kong hawak ang cellphone ko. Biyernes sa hapon, ibig sabihin wala ng 2 araw at kailangan kong maghanap ng sapat na rason para umalis siya sa lugar na iyon sa tamang oras nang hindi nagdududa sa akin. Kinabukasan, nagkunwari akong normal, nagtimpla pa rin ako ng kape, naghanda ng hapunan, at tinanong ko si Alejandro tungkol sa kanyang trabaho. Hindi siya madaldal, mukhang may iniisip siya. Nang maghahanda na siyang umalis, nagkunwari akong nagtanong, busy ka ba sa Biyernes? Balak ko sanang bisitahin ang nanay ko, sabi niya na namimiss ka raw niya. Tiningnan niya ako, medyo nagulat pero tumango rin. Tignan natin, kung matatapos ako ng maaga, uwi ako. Ang malabong sagot na iyon ay lalong nag-aalala sa akin. Kung may ginagawa siya sa warehouse, mahirap na umalis siya. Kailangan ko ng mas matibay na rason. Sa hapon, tinawagan ako ni Leo, nakuha ko na ang eksaktong oras, bandang 3 ng hapon sa Biyernes. Sa oras na yon, sila ay magtipon para sa transaksyon. Dapat siguraduhin mo na umalis na si Alejandro nang hindi bababa sa 30 minuto bago yon. Nanahimik ako, kung hindi ko magawa, ano ang mangyayari? Napabuntong hininga si Leo, hahayaan siyang mahuli kasama nila. Sa oras na yon, ang pagkakataon na mapatunayan ang kanyang pagiging inosente ay halos imposible. Nang marinig ko yon, parang may bato na bumagsak sa dibdib ko, pero hindi na ako pwedeng umurong. Kinagabihan, palihim kong binuksan ang kabinet, kinuha ang singsing namin sa kasal, at ilang lumang alahas, at balak kong ibenta ito bukas. Kahit hindi sapat, mayroon akong pera kung kailangan kong kumuha ng abogado. Sa isip ko, lumabas ang lahat ng masamang sitwasyon. Kinabukasan, palihim kong tinawagan ang isang dating kaklase na si Isabel, na ngayon ay isang nurse sa provincial hospital. Humingi ako ng tulong sa kanya, bandang 2 ng hapon sa Biyernes. Tatawagan niya ako at sasabihin na nahulog ang nanay ko at nasa emergency room at kailangan akong pumunta doon agad. Pakinggan ni Alejandro ang tawag at mapipilitan siyang sumama sa akin. Medyo nagulat si Isabel nang marinig niya ito, pero sinabi ko lang na ito ay isang bagay na buhay at kamatayan, pakiusap, tulungan mo ako. Pumayag si Isabel pero sinabi niya, delikado ang planong ito. Kung malalaman ni Alejandro na fake ito, magagalit siya ng sobra. Tumango ako, alam ko. Pero kung hindi ko ito gagawin, baka wala na siyang pagkakataon na magalit sa akin. Gabi ng Huwebes, halos hindi ako natulog, ang bawat oras ay mabigat. Narinig ko si Alejandro na nakikipag-usap sa telepono sa sala, mahina ang boses niya, at maikli ang mga salita. Bukas, oras ng meeting, 3 ng hapon, pupunta ako. Ang puso ko ay kumirot, tulad ng sinabi ni Leo. Umaga ng Biyernes, sinubukan kong maging normal, kumain ng almusal, naghugas ng pinggan, at nagkunwari pa akong nagtanong sa kanya, saan ka pupunta ngayon, at uwi ka ba para sa hapunan? Sumagot siya, siguro gabi ako makakauwi, pero kung tatawag si nanay, sabihin mo agad sa akin. Ang mga salitang iyon ay naging susi sa aking plano. Siya mismo ang nagbigay sa akin ng ideya, at kung makarinig siya ng balita tungkol sa nanay niya, agad siyang uwi. Bandang 1:30 umalis siya sa bahay, at may maliit na bag hinayaan ko siyang mauna ng 1:0 at pagkatapos ay tahimik kong tinawagan si Leo. Umalis na siya, hihintayin ko ang tawag ni Isabel sa tamang oras. Maghanda ka na. Sinabi ni Leo, kapag umalis na siya sa warehouse, tawagan mo agad ako at pupunta kami roon. Tumango ako at ang puso ko ay kumakabog. Umupo ako sa harap ng bintana, tiningnan ang mga kamay ng orasan na dahan-dahang gumagalaw. Eksaktong 2 oras, tumawag si Isabel, tatawag ako ulit pagkatapos ng 5 minuto para magmukhang emergency. Maghanda ka na. Huminga ako ng malalim. 2 oras 5 minuto, tumunog ang telepono, at inilagay ko sa speaker para marinig ang boses ni Isabel. Nahulog ang biyanan mo sa kusina, nasa emergency room siya ngayon sa provincial hospital. Pumunta ka na agad. Agad na lumingon si Alejandro sa akin, nagbago ang mukha niya. Bakit hindi mo agad sinabi? Dali, umalis na tayo. Nagkunwari akong nagpanik, naghahanap ng susi at nagsabi, tatawag ako ng taxi, ikaw na lang ang magmaneho ng motorsiklo para mas mabilis. Tumango siya at mabilis na nag-drive palabas ng warehouse. Nakatayo ako sa tabi ng kalsada at tiningnan siya na mabilis na nag-drive papunta sa bayan. Nang hindi na siya makita, nanginginig kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Leo. Umalis na siya.
Sumagot si Leo, naintindihan ko, simulan na ang operasyon. Alam ko na sa oras na ito, ang nangyayari sa warehouse ay magdedesisyon sa kapalaran ng asawa ko. Nang patayin ko ang tawag kay Leo, nanatili akong nakatayo sa maliit na kalsada. Malakas ang ihip ng hangin sa hapon at ang alikabok ay umikot. Pero sa isip ko, ang tanging narinig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong tensyon. Para bang kung may maliit na pagkakamali lang, ang lahat ay magwawakas. Sinubukan kong pigilan ang aking pag-aalala, at nagkunwari akong tumawag ng taxi at umupo sa isang tea shop sa tabi ng kalsada. Ang cellphone ko ay nasa lamesa, ang screen ay nag-ilaw ng ilang beses pero hindi si Leo. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Eksaktong 2 oras 55 minuto, may dumating na text message, nasa paligid na. Naghihintay ng signal. Binasa ko ito ng paulit-ulit, nanginginig ang mga kamay ko, at sa isip ko, nakita ko ang imahe ng mga taong nakasuot ng bulletproof vests, papunta sa lumang pinto ng warehouse. Naiisip ko ang biglaang pagpasok nila, ang mga sigaw, ang pagkatok sa pinto, at ang mga tunog ng mga paang tumatakbo. Eksaktong 3 oras, nag-vibrate ang cellphone ko, tumawag si Leo, nasa loob na sila, kumpleto ang mga bagay, lahat ay na-neutralize. Humina ako. Nasaan si Alejandro? Wala siya doon, matagumpay ang plano. Ang mga salitang iyon ay nagtanggal sa lahat ng lakas sa katawan ko. Napasandal ako sa lamesa, huminga ako ng malalim. Sa loob ng ilang araw, nabuhay ako sa takot na mahuhuli siya. Ngayon, sa wakas ay nakatakas siya, pero alam ko na ito ay simula pa lang. Sinabi ni Leo, susubukan kong walang masangkot na sinuman kay Alejandro, pero kung may magsalita, kailangan pa rin siyang magpaliwanag. Maghanda ka. Tumango ako, kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Ito lang ang paraan para matulungan ko siya. Bandang 3 oras 20 minuto, tumawag si Alejandro, naghahabol siya ng hininga, nasaan si nanay. Bakit hindi ko siya makita? Nagkunwari akong nag-aalinlangan. Ayos lang po siya. Sinabi ng doktor na konting sugat lang. Sasabihin ko sana sa'yo nang tumawag ka. Napabuntong hininga siya, uwi na ako. Siguro nagpapahinga pa si nanay. Narinig ko ang tunog ng motorsiklo na papalayo. Nagmadali akong magbayad at naglakad pa uwi para magmukhang normal. Nang makarating siya sa bahay, basa ang likod ng kanyang jacket dahil sa pawis. Inabutan ko siya ng tubig habang inoobserbahan ang kanyang reaksyon. Sinabi niya ang tungkol sa traffic at nag-alala siya buong biyahe. Umiti lang ako at walang sinabing iba. Pero sa loob ko, nagpasalamat ako kay Isabel, kung wala ang fake call na yon, hindi siya makakawala sa warehouse sa tamang oras. Kinagabihan, hindi ko narinig na binabanggit niya ang tungkol sa trabaho, sinabi niya lang na kailangan niyang makipag-usap sa ilang kaibigan bukas para magplano ulit. Tahimik ako, iniisip ang mga taong nahuli sa hapon. Hindi ko alam kung narinig na ba niya ang balita o iniisip pa rin niya na tahimik lang ang lahat. Kinagabihan, palihim akong pumunta sa balkonahe at tinawagan si Leo. Sinabi niya na pansamantalang nakakulong sila para sa investigasyon. Ang warehouse ay sinara, daan-daang iligal na bagay at ang ebidensya ay sapat na para sa isang malaking krimen. Wala si Alejandro doon pero ang pangalan niya ay nasa listahan pa rin, susubukan naming tanggalin. Sumandal ako sa pader, pumikit, ang lahat ng pagod ay dumating, pero nagtanong pa rin ako, may posibilidad ba na magduda sila sa akin? Nanahimik si Leo ng ilang sandali, mahirap sabihin. Pero kung mayroon, sabihin mo lang na wala kang alam. Huwag mong sabihin na nakikipag-ugnayan ka sa pulis. Kung malalaman ni Alejandro ang lahat, magiging komplikado ito. Naiintindihan ko, mula ngayon, kailangan kong maging isang normal na asawa. Wala akong alam para maging ligtas kami pareho. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, may tumawag kay Alejandro. Nakita kong kumunot ang noo niya. Ano? Saan sila nahuli? Kailan? Naglalakad siya sa sala. Tahimik akong naghuhugas ng pinggan, nagkunwaring hindi nakikinig. Nang patayin niya ang tawag, nagtanong ako, anong problema? Sumagot siya, ang mga tao sa warehouse kahapon ay nahuli ng pulis at ang lahat ng bagay ay kinumpiska. Mabuti na lang at lumabas ako kahapon. Nagkunwari akong nagulat. Talaga? Mabuti nga at hindi ka nandoon. Tumango siya, ang mga mata niya ay may iniisip, hindi ko maintindihan kung paano nila nalaman ang eksaktong oras ng transaksyon. Nang marinig ko yon, kumabog ng malakas ang puso ko.
Yumuko ako at pinunasan ang mga kamay ko para itago ang aking pagkalito. Hindi na siya nagtanong, sinabi niya lang na kailangan niyang makipagkita sa ilang tao para ayusin ang problema. Sa hapon, nakatanggap ako ng text message mula kay Leo. May nagdududa na may nag-leak ng impormasyon, mag-ingat, huwag mong ipakita ang koneksyon natin. Agad kong binura ang text, pero isang bagong pag-aalala ang lumitaw sa loob ko. Kinagabihan, ang hapunan ay may kakaibang atmosphere. Mas kaunti ang kinain ni Alejandro kaysa sa karaniwan, at paminsan-minsan ay tumitingin sa akin na parang may gustong sabihin pero hindi niya sinasabi. Nagkunwari akong hindi ko napapansin, kumakain ako habang nagsasabi ng mga random na bagay, umaasa na sirain ang katahimikan. Pero nang matapos akong maglinis, dahan-dahan siyang nagtanong, may kakilala ka bang pulis? Napatigil ako, at ang mga kamay ko ay hawak pa rin ang tela na pamuna sa lamesa. Kumakabob ng malakas ang puso ko, pero sinubukan kong maging kalmado. Wala, bakit mo natanong? Tinignan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata ay nag-obserba. Sabi ng mga tao sa grupo may nagsumbong ng eksaktong oras ng transaksyon kahapon, hindi ako naniniwala na ikaw yon, pero gusto ko lang siguraduhin. Ngumiti ako ng mahina, sinubukan kong hindi magpakita ng galit. Tingin mo ba gagawin ko yon? Hindi ko nga alam kung saan ka pupunta o kung anong ginagawa mo. Napabuntong hininga siya, pero nakita ko pa rin ang pagdududa sa kanyang mga mata. Tumayo siya at pumunta sa balkonahe para manigarilyo. Umupo ako sa lamesa, mahigpit kong hawak ang tela hanggang sa bumaon ang mga kuko ko sa balat ko. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Ang bawat maliit na tunog ay nagpapagulat sa akin. Naiintindihan ko, sa sandaling may pagdududa, sa huli ay magiging isang malaking problema. Kailangan kong maghanap ng paraan para paniwalaan niya na wala akong kinalaman dito. Kinabukasan, maaga siyang nagising, at hindi tulad ng dati, hindi niya ako niyayang mamalengke o kumain ng almusal sa bahay. Sinabi niya lang, baka maghapon akong busy, magstay ka na lang sa bahay. Tumango ako, pero pagkaalis niya, agad kong tinawagan si Leo. Nagsimula na siyang magduda. Seryoso ang boses ni Leo, inaasahan ko na mangyayari ito. Sa araw na ito, kailangan mong ipakita sa kanya na hindi ikaw ang nagsumbong. Paano ko ito patutunayan? Depende sa sitwasyon, pero huwag mong ipakita na nakikipag-usap ka sa akin. Paano kung malaman niya? Mahina kong tanong. Kung ganoon, magiging delikado ka, at hindi lang siya ang magiging problema. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa akin. Alam kong tama si Leo. Kung maniniwala sila na ako ang traidor, kahit anong masamang bagay ay maaaring mangyari. Tanghali, pumunta ako sa bahay ng biyenan ko, at nagdala ako ng kaunting cake. Masaya niya akong tinanggap, pero napansin ko na alam niya rin ang tungkol sa warehouse na nahuli. Nagtanong siya, may kinalaman ba si Alejandro doon? Nagkunwari akong nagulat, hindi ko po alam. Wala po siyang sinabi sa akin. Tumingin sa akin ang nanay ko at dahan-dahang tumango, mag-ingat ka. Ang mga masasamang bagay ay nagdudulot lang ng problema. Ang mga salita niya ay parang babala. Sa hapon nang umuwi ako, nakita ko ang cellphone ni Alejandro sa lamesa, at ang screen ay may text message mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi pa namin alam kung sino ang nagsumbong, pero mag-ingat ka sa asawa mo. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Inilagay ko ang cellphone sa parehong lugar at sinubukan kong maging kalmado. Ang pinakakinatatakutan ko ay nangyari, hindi lang siya ang nagdududa sa akin, kundi ang ibang tao rin. Nang umuwi siya, sinubukan kong maging normal, nagtatanong sa kanya tulad ng dati. Wala siyang binanggit tungkol sa trabaho, kumain lang siya ng kaunti at naligo, at maagang natulog. Pero nakita ko ng malinaw ang hindi nakikitang distansya sa pagitan namin, tahimik at malamig. Kinagabihan, may natanggap akong text message mula sa isang hindi kilalang numero. Tingin mo ba maitatago mo ito? Sabihin mo na, sino ang nag-hire sa'yo? Nagpanik ako at binura agad ang text, ang puso ko ay kumakabog na parang sasabog. Hindi na ako pwedeng tumahimik, agad kong tinawagan si Leo at sinabi ang lahat. Seryoso ang boses ni Leo, may nagpipilit na gawin mo ang isang pagkakamali. Pakinggan mo, sa mga susunod na araw, manatili kang malapit kay Alejandro, at huwag mong hahayaan na may makalapit sa kanya. Kung may kakaiba, sabihin mo sa akin agad. Pumayag ako, pero sa loob ko ay alam ko na ang bagay na ito ay wala na sa aking kontrol. Kinabukasan, biglang nag-suggest si Alejandro, sumama ka sa akin sa poultry farm sa labas ng bayan.
Nagulat ako dahil hindi niya ako karaniwang niyayaya sa ganoong biyahe. Pero naisip ko ang sinabi ni Leo at agad akong tumango. Nagmotorsiklo kami ng mahigit 1 oras, dumaan sa mga tahimik na kalsada, malakas ang ihip ng hangin pero hindi ko naramdaman ang lamig, kundi isang hindi malinaw na pag-aalala. Pagdating namin doon, napansin ko na hindi ito isang poultry farm kundi isang isolated na warehouse na may yero. Sa labas ay may ilang nakaparadang pickup trucks. Huminto si Alejandro, lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay hindi mabasa, bumaba ka na, pumasok tayo at kausapin mo ang mga lalaki sa loob. Naguluhan ako at nagsabi, ano ang pag-uusapan? Hindi siya sumagot, hinawakan lang niya ang kamay ko at hinila ako papasok. Bumukas ang pinto ng warehouse, at sa loob ay may 3 hindi kilalang lalaki na nakaupo, mabigat ang hangin, at makapal ang amoy ng sigarilyo. Tumayo ang isang lalaki at mumiti ng mapakla. Ito ba? Ang magaling na asawa ni Alejandro. Tumayo ako, sinubukan kong maging kalmado. Maikli ang pagpapakilala ni Alejandro. Ito si Kuya Tam, si Kuya Hai, at ito ang asawa ko, gusto kanilang tanungin ng ilang bagay. Tumingin ako sa kanila, tanungin niyo na lang ako. Huminga si Tam ng sigarilyo at dahan-dahang naglabas ng usok. Nasaan ka nang nahuli ang warehouse? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan, nasa ospital po ako, nag-aalaga sa biyenan ko. Sigurado ka ba? Alam po ng buong ospital. Ngumisi si Hai, ang galing mong magsalita. Pero ang nagsumbong sa pulis na alam ang eksaktong oras ng transaksyon ay tiyak na malapit sa lugar at alam ang lahat. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang sila ng kalmado kahit ang puso ko ay bumibilis. Sa loob ng yero na warehouse, ang hangin ay mabigat na parang pinipiga ang bawat hininga. Ang dilaw na ilaw ay nagbibigay ng anino ng 3 lalaki sa lumang pader, na parang mga deformed na hugis. Nakatayo ako sa gitna, pakiramdam ko ay napapaligiran ako. Si Alejandro ay nakaupo sa kahoy na upuan, bahagyang nakatagilid, at ang mga kamay niya ay nakasalansan, at ang mga mata niya ay nakatingin sa sahig, hindi sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yon, kung nahihiya siya o kung may tinatago siya. Inilagay ni Tam ang sigarilyo sa ashtray, ang boses niya ay naging magaspang, sabi mo nasa ospital ka, may makakapagpatunay ba sa'yo? Sinubukan kong panatilihin kalmado ang boses ko habang sumasagot. Mayroon po, ang biyanan ko, ang nurse, ang doktor. Kung gusto niyo po, maaari ko kayong dalhin para tanungin sila. Ngumiti si Hai ng mapakla, ang galing mo magsalita, pero ang mga salita ay madali lang sabihin. Tumingin ako sa kanya, tingin mo ba ako ang nagsumbong? Kung ganoon, ipakita mo ang ebidensya. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan, ang buong kwarto ay naging tahimik, at biglang tumayo si Tam, at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay nakakatakot. Ang ebidensya ay mahirap pero may paraan kami para malaman kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay naging makitid at tiningnan ang bawat galaw ko. Alam kong ang paraan nila ay hindi lang simpleng tanong at sagot. Nagsimula nang lumamig ang pawis sa likod ko. Pero alam ko rin na kung magpapakita ako ng takot, mas magdududa sila. Huminga ako ng malalim, kung gusto mong subukan, subukan mo. Tinignan ni Hai si Alejandro na parang humihingi ng permiso. Walang sinabi si Alejandro, tumango lang siya. Ang pagtango na iyon ay nagpadama sa akin ng sakit at pagtataka. Hindi niya ako pinoprotektahan, pero ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng isang taong gustong ilagay ako sa panganib. Nagsignal si Tam at lumapit ang isa pang lalaki mula sa likod ng warehouse at may hawak siyang lumang cellphone. Binuksan niya ang isang recording, sa recording ay ang boses ng isang babae, mahina pero malinaw. Ngayong gabi, ang warehouse number 3, 1 ng umaga. Tumayo ako, tulala. Ang boses ay medyo katulad sa akin, pero hindi eksakto. Kung may gustong gayahin, maniniwala agad ang ibang tao. Tiningnan ako ni Hai ng maigi, maitatanggi mo pa ba? Sumagot ako agad, hindi ako yan. Eksaktong-eksakto. Nagkibit balikat siya. Kung iparinig namin kay Alejandro, ano sa tingin niya? Lumingon ako kay Alejandro, nanahimik siya pero nakita ko na mahigpit siyang nakakuyom at may litaw na mga ugat. Hindi ko alam kung nagpipigil ka ng galit o may tinatago ka. Gusto kong marinig ang buong recording, hindi lang ilang segundo. Sabi ko, at ang mga mata ko ay nakatingin sa cellphone. Tinaas ni Tam ang kanyang kilay na parang nagulat, pero pinatugtog niya ang mas mahabang recording.
At nang pinakinggan ko ito ng maigi, napansin ko ang ilang salita na iba ang pagbigkas kaysa sa boses ko, masyadong mahaba. May nanloko sa inyo? Sabi ko nang may kumpiyansa. Fake ang boses na ito. Umisi si Hai, ang galing mo namang magsalita sa bagay na ito. Hindi ako magaling pero alam ko ang boses ko. Ang hangin ay naging tense ng mas matagal at biglang may malakas na pagkatok sa pinto mula sa labas. Nagmamadali ang isang lalaki na pumasok at may sinabing mahina kay Tam at agad na nagbago ang mukha niya. May problema. Galit na sinabi ni Tam at lumingon sa iba, maghiwalay na tayo, asikasuhin natin ang ibang lugar muna. Mabilis na nangyari ang lahat. Hindi na nila ako tinanong, sinabi lang nila kay Alejandro na ihatid ako pauwi. Habang nasa biyahe pauwi, ang hangin ay dumadaloy sa mukha ko pero hindi ko naramdaman ang lamig. Narinig ko lang ang mabilis na tibok ng puso ko, kasama ang maraming tanong. Lumingon ako, nagduda ka rin ba sa akin? Nanahimik siya ng matagal bago magsalita, hindi na ako sigurado sa kahit ano, pero kung inosente ka talaga, lumayo ka sa lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay nagpadama sa akin ng sakit at pag-asa, ibig sabihin gusto pa rin niya akong paniwalaan, pero nasasangkot siya sa mga bagay na hindi niya makontrol. Pagdating sa bahay, agad kong tinawagan si Leo at sinabi ang lahat, lalo na ang tungkol sa recording. Nang marinig ito ni Leo, sinabi niya may gustong mag-frame sa'yo. Hindi mahirap gayahin ang boses, pero ang pagpili nila sa oras na ito ay may layunin, kailangan mong mag-ingat ng doble. Nagtanong ako, ibig mong sabihin, mayroon sa grupo ni Alejandro na gusto akong alisin. Nanahimik si Leo ng ilang segundo at sumagot, hindi lang sa grupo ni Alejandro, posibleng ang ibang grupo ay gustong ilipat sa iyo ang sisihin para itago ang tunay na nagsumbong. Umupo ako, pakiramdam ko ay nakatayo ako sa isang manipis na yelo, at sa ilalim ay isang malalim na hukay. Kinagabihan, habang naghahanda ako para matulog, nag-vibrate ang cellphone ko na may isang text message na walang pangalan. Kung gusto mong mabuhay, bukas, pumunta ka sa lumang tulay na bakal, mag-isa ka lang. Tiningnan ko ang mga salita, nanginginig ang mga kamay ko, hindi ko alam kung isang trap o pagkakataon na malaman ang katotohanan. Umupo ako sa harap ng screen ng cellphone, binasa ko ang text message ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay parang nakatatak sa utak ko, malamig. Kung gusto mong mabuhay, ibig sabihin, kung hindi ako pupunta, may mangyayari ba? O kaya ay isang paraan lang ito para takutin ako, pilitin akong pumasok sa isang trap. Sinubukan kong maging kalmado. Sinabi ni Leo na sa oras na ito, ang bawat aksyon ay maaaring magamit ng iba. Pero alam ko rin, kung papalampasin ko ang pagkakataong ito, baka hindi ko na kailanman malalaman kung sino ang nasa likod ng paggay sa boses ko. Buong gabi akong hindi nakatulog, pinakinggan ang bawat segundo ng orasan, ang puso ko ay parang nasusunog. Inisip ko si Alejandro, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buo ay ngayon ay isang malabong distansya. Inisip ko ang biyenan ko, ang pagdududa at pag-aalala sa kanyang mga mata. Inisip ko ang sarili ko, kung hindi ko ito lilinawin, magtatapos ako sa pagiging biktima ng mga paratang at pagdududa. Kinabukasan, tinawagan ko si Leo at sinabi ang tungkol sa text message. Nanahimik si Leo ng matagal at nagsabi, delikado yan. Pero naiintindihan ko ang pagkatao mo, kung magpasya kang pumunta, dapat kang maghanda ng maigi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi ka pwedeng pumunta ng walang dala. At hindi ka pwedeng pumunta ng mag-isa. Naiintindihan ko pero malinaw na sinabi sa text message na mag-isa ka lang. Kung magdadala ako ng kasama, baka tumakas ang nagpadala ng text o mas masahol pa, maglagay sila ng ibang trap. Nagsuggest si Leo, susundan kita mula sa malayo, hindi nila ako makikita. Magkunwari ka na mag-isa ka pero nasa ilalim ka ng kontrol ko. Nag-isip ako ng ilang sandali at tumango. Sa sitwasyong ito, mas mabuti na may kasama akong taong pinagkakatiwalaan kaysa sa mag-isa akong pumasok sa isang delikadong sitwasyon. Buong araw, ginawa ko ang lahat ng normal para hindi mapansin, pero sa loob ko, ang bawat oras at minuto ay mabigat. Kinagabihan, nagsuot ako ng madilim na jacket, itinali ang buhok ko, at itinago ang isang lumang cellphone sa bulsa ng jacket ko. Ang cellphone na ito ay naka-on ang recording. Bandang 11 ng gabi, lumabas ako sa bahay. Ang lumang tulay na bakal ay nasa dulo ng bayan, at matagal nang hindi dinadaanan ng mga tao, lalo na sa gabi. Ang hangin ay dumadaloy sa mga kalawang na bakod, at gumagawa ng mga tunog na parang isang iyak. Naglakad ako, at ang bawat hakbang ay malinaw na naririnig sa malamig na bakal.
Ang mga ilaw sa kalsada ay malayo sa isa't isa, ang dilaw na ilaw ay kumikislap. May isang anino na lumabas sa kabilang dulo ng tulay, matangkad, nakasuot ng mahabang jacket, at may baseball cap na nakayuko. Dahan-dahan akong lumunok at bumagal ako sa paglalakad. Lumapit ang tao, huminto ng ilang hakbang mula sa akin, at ang boses niya ay naging magaspang, "Ikaw ba ang babaeng nasasangkot sa warehouse?" Nag-inat ako, "Sino ka?" Tumingin sa paligid ang tao at nagsabi, "Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan ko, pero alam ko kung sino ang gumaya sa boses mo sa recording na yon." Ang puso ko ay kumirot. Nagtanong ako, "Sino?" Nanahimik siya ng ilang segundo at kinuha mula sa kanyang jacket ang isang maliit na VSA, ibinigay sa akin. Sa loob nito ay ang orihinal na recording at ang CCTV footage, pero kailangan mong mangako na hindi mo sasabihin na galing sa akin, kung hindi, magiging delikado tayo pareho. Tiningnan ko ang ESU sa kanyang kamay, gusto kong kunin pero nag-aalinlangan ako. Sa dilim, hindi ko makita ang mukha niya, pero ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng totoong takot. "Bakit mo ako tinutulungan?" Tanong ko. Ngumiti siya ng mahina pero isang malungkot na ngiti. "Dahil ang taong nanakit sa iyo ay nanakit din sa taong mahal ko." Natigilan ako sa sinabi niya. Balak ko sanang magtanong ng iba pa nang biglang may dumating na ilaw ng kotse mula sa malayo. Nagulat siya, at mabilis na inilagay ang VSU sa kamay ko. "Umalis ka na, huwag mo kaming hahayaang makita na magkasama dito." Pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod siya at tumakbo papunta sa slope na papunta sa ilog, na wala sa dilim. Tumayo ako ng ilang segundo at nagmamadaling umalis sa tulay, kumakabog ang puso ko, mahigpit kong hawak ang ESG na parang hawak ko ang buhay ko. Pagdating ko sa dulo ng kalye, naghihintay na si Leo. Agad kong ibinigay sa kanya ang ESG, "Pwedeng tingnan natin agad." Pumasok kami sa bahay ni Leo at isinaksak niya ang ESG sa computer. Lumabas ang isang folder, sa loob ay may 2 files, isang recording at isang video. Binuksan muna ni Leo ang video, malabo ang imahe pero malinaw na makikita ang isang babae na nakatayo sa isang madilim na kwarto, sinasabi ang eksaktong bagay na inaakusa sa akin. Nakatagilid ang babae, pero sa isang saglit, ang liwanag ay tumama sa kanya, at nakilala ko na si Clara, ang hipag ko. Nagulat ako. Bakit niya ginawa yon? Nag-iba si Leo sa orihinal na recording. Nang pinakinggan ko ito ng maigi, napansin ko na ang tunay na boses ay hindi eksaktong katulad sa akin, kundi parang isang distorted copy. Pero para sa mga hindi nakakakilala, lalo na kung may pahiwatig, maniniwala sila na ako yon. Malinaw na sinasadya niyang gayahin ang boses ko at ibinigay sa isang tao para i-spread. Sinabi ni Leo, "Pero bakit?" Umupo ako, gulong-gulo ang isip ko. Mula sa simula, si Clara ay palaging nagpapakita ng kabaitan, kahit minsan ay masyado siyang nagtatanong. Kamakailan, madalas siyang dumadaan sa bahay, sinasabi na namimiss niya ang kuya niya, pero minsan ay naghahanap siya ng paraan para mag-isa sa bahay kasama ako. Tiningnan ako ni Leo, "Ano ang gagawin mo ngayon?" Dahan-dahan akong sumagot, "Una, kailangan kong alamin kung ginawa niya ito ng mag-isa o may kasama. At gusto kong magpakita siya ng sarili niya." Alam ko na mula sa puntong ito, hindi na magiging simple ang lahat, pero sa wakas ay mayroon na akong mahalagang piraso ng puzzle. Umupo ako sa harap ng lamesa, nakatingin sa asul na ilaw ng screen ng computer na naka-sleep mode. Ang ESU ay nakasaksak pa rin na parang isang buhay na ebidensya, pero may dala itong maraming tanong na walang sagot. Sa isip ko ay ang imahe ni Clara, ang hipag ko, na nakatayo sa dilim, nakatagilid ang ulo, ang kanyang bibig ay gumagalaw, sinasabi ang mga salita na inakusa sa akin. Sa tuwing naiisip ko, ang puso ko ay kumikislap, hindi lang dahil sa galit kundi dahil hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa yon. Tiningnan ako ni Leo, ang kanyang mga mata ay seryoso, "Hindi mo pwedeng harapin si Clara ngayon. Kung gagawin mo yon, itatanggi niya at ang lahat ng ebidensya ay maaaring mawala." Tumango ako, alam kong tama si Leo. Si Clara ay matalino at magaling magsalita, at mahal siya ng biyenan ko. Kung magiging padalos-dalos ako, isang misunderstood lang ay babalik sa akin ang lahat. Nag-isip ako ng ilang sandali at nagsabi, gusto ko siyang itest, gumawa ng isang sitwasyon na kung mayroon siyang motibo, hindi niya ito mapipigilan. Tinaas ni Leo ang kanyang kilay, "Ibig mong sabihin, maglalagay ka ng trap." Ngumiti ako ng mapakla, hindi trap kundi isang salamin para makita niya ang sarili niya. Ang plano sa isip ko ay dahan-dahang lumabas.
Magkukunwari akong may nakuha akong lihim na impormasyon tungkol sa pamilya pero hindi ko sasabihin ng malinaw. Ilalagay ko lang sa isip ni Clara na may hawak akong bagay na maaaring magbago sa posisyon ng isang tao sa pamilya. Magiging curious siya at hahanapin niya ito o pipigilan. At sa sandaling yon, magiging careless siya. Sa hapon, sinadya kong piliin ang oras na kumakain ang buong pamilya. Nagkunwari akong medyo pagod pero ngumiti pa rin ako. Sinabi ko na nakita ko ang isang lumang kakilala ng biyenan ko sa palengke at may narinig akong kakaiba. Ang salita na mukhang walang masama ay agad na nagpatingin kay Clara at ang mga mata niya ay nagpakita ng atensyon. "Anong bagay yon, ate?" tanong niya. Ang boses niya ay parang walang interes pero nakita ko ang excitement sa kanyang mga mata. Nagkunwari akong huminto at mumiti. "Huwag na lang nating pag-usapan habang kumakain, sasabihin ko na lang kay Alejandro." Agad na sumali ang biyenan ko, "Bakit lihim? May tinatago ba ang pamilya natin?" Yumuko ako at mahinang nagsabi, "Natatakot lang ako na baka hindi totoo ang sinabi ko at maging hindi maganda." Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa lahat ng ilang segundo, pero nakita ko ng malinaw na tumitingin sa akin si Clara na parang sinusubukan niyang hulaan kung ano ang alam ko. Kinagabihan, habang nasa labas si Alejandro at sumasagot ng tawag, nagdahilan si Clara na magdala ng prutas sa kwarto ko. Umupo siya, nagkunwaring malapit, "Ate, ang sinabi mo kaninang hapon ay parang misteryoso, pwede mo bang sabihin sa akin?" Nangangako akong hindi ko sasabihin sa kahit kanino. Ngumiti ako ng mahina, hindi pa sigurado ang bagay na ito, kailangan pang i-check, pero kung totoo, maaaring makaapekto ito sa ilang tao sa bahay. Ang mga mata ni Clara ay nagpakita ng pag-iingat. Nagmamadali siyang nagsabi, "Anong epekto po? Sino ang kasali?" Tumahimik ako, umiti lang at pinalitan ang paksa. Pero alam ko na ang buto ng pagdududa ay nakatanim na sa isip niya. Pagkatapos ng 2 araw, tulad ng inaasahan, nakatanggap ako ng text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Ano ang hawak mo? Huwag mong sasabihin sa kahit kanino. May mga taong hindi ka hahayaan." Ang mga salita ay parang nananakot pero ang estilo ng pagsusulat ay pamilyar, tulad ng pagsusulat ni Clara sa akin noon. Ipinakita ko ang text message na ito kay Leo. Tumango siya, nagsisimula na siyang matakot. Ngayon ang oras para maglagay ng pressure. Nagplano kami na gumawa ng isang sitwasyon. Sasadya akong maghulog ng isang papel na may ilang hindi maintindihang salita, ebidensya, kahoy na kabinet, 22 paghahati 3. Walang detalye sa loob pero sapat na para isipin ng sinuman na may itinago ako sa isang lihim na lugar. Kinagabihan, nakalimutan kong i-lock ang kwarto ko at pumunta ako sa palengke kasama ang biyenan ko. Tahimik lang si Leo sa malapit at sinusubaybayan ako. Tulad ng inaasahan, hindi pa natatapos ang 15 minuto pagkaalis ko, pumasok na si Clara sa kwarto ko. Hinanap niya ang papel, kinuha at mabilis na inilagay sa bulsa ng kanyang jacket. Ang nakakagulat ay habang naghahanda siyang umalis, biglang huminto si Clara sa harap ng totoong kahoy na kabinet. Sinubukan niyang buksan ito at tinawagan ang isang tao. Ang mini camera na palihim na inilagay ni Leo ay na-record ang lahat. Kinagabihan, ipinakita sa akin ni Leo ang video. Hindi lang si Clara ang kasali, sa tawag, narinig ko siyang nagsabi, "Siguro nasa loob ito. Kung makuha ko, tapos na ang lahat." Ang boses ng tao sa kabilang dulo ay nagpatigil sa akin. Ang biyenan ko yon. Nanginginig ako at hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Bakit nasasangkot ang biyenan ko? Bakit siya at si Clara ay nagpaplano na saktan ako? Mahinang nagsalita si Leo, "Naiintindihan mo na ba kung bakit napakasimple ng lahat? Mahirap para kay Clara na gawin ito ng mag-isa." Umupo ako, gulong-gulo ang puso ko. Sa loob ng mga taon na kasama ko siya, sinubukan kong maging maganda ang relasyon namin at naging matyaga ako. Kahit alam kong minsan ay mas pinapaboran niya ang kanyang anak, hindi ko naisip na gagawin niya ito. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng sakit at galit pero naintindihan ko rin na kung hindi ko malalaman ang buong katotohanan at ang kanilang motibo, ako ay mananatiling nasa loob ng pader ng pagdududa. At baka mas malaki pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Tiningnan ko si Leo, ang boses ko ay matatag, "Gagawin namin ito hanggang sa huli." Tumango siya, ang kanyang mga mata ay matatag. Kinagabihan, halos hindi ako natulog. Ang video sa kamay ko ay parehong ebidensya at isang matalim na kutsilyo.
Sa sandaling ibigay ko ito, ang lahat ay magbabago ng tuluyan, wala nang pagbabalik. Pero hindi na ako pwedeng mag-antala pa. Kung magtatagal pa ako, ang biyenan ko at si Clara ay magkakaroon ng pagkakataon na gumanti, burahin ang mga ebidensya, at ako ay magiging inakusahan na naman. Kinabukasan, sinadya kong tawagan ang biyenan ko at si Clara, at inimbitahan ko silang pareho sa gabi sa sala para sa isang usapan pampamilya. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang boses ko, pero alam kong mararamdaman nila ang isang bagay na kakaiba. Kinagabihan, nandoon din si Alejandro. Nang pumasok siya sa sala, nakita niya akong nakaupo, at sa harap ko ay isang laptop. Ang biyenan ko at si Clara ay umupo sa tapat, at ang kanilang mga mata ay nag-ingat. Anong problema at kailangan mong imbitahin ang buong pamilya? Tanong ng biyenan ko, at ang boses niya ay medyo naiinis. Huminga ako ng malalim at binuksan ang video na na-record ni Leo noong isang araw. Nang walang paliwanag, hinayaan ko ang video na magsalita. Ang eksena ni Clara na naghahanap sa kwarto ko, kinuha ang papel, sinubukang buksan ang kahoy na kabinet at ang tawag sa biyenan ko ay malinaw na narinig. Ang mukha ni Clara ay naging maputla, at ang biyenan ko ay natigilan ng ilang segundo at agad na nagsabi, "Sinadya mo bang maglagay ng kamera para saktan kami? Ito ay paglabag sa privacy." Kalmado akong sumagot. Hindi po nag-exist ang privacy kapag naghahanap ang isang tao at nag-imbento ng mga bagay para saktan ang iba. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Lumingon si Alejandro sa nanay niya at sa kapatid, ang mukha niya ay hindi makapaniwala. "Nay, Clara, bakit niyo ginawa yon?" Yumuko si Clara at walang sinabi. "Sinubukan ng biyenan ko na maging matatag, ginawa ko iyan para sa ikabubuti mo. Hindi mo ba nakikita na sinusubukan niyang makuha ang kontrol sa pamilya?" Umiti ako pero isang mapait na ngiti. "Kung gusto ko talagang makuha ang kontrol tulad ng sinasabi mo, hindi ako magiging matyaga sa loob ng maraming taon. Pero gusto kong malaman ang totoong dahilan kung bakit kayo at ang anak nyo ay nag-imbento ng mga bagay para sirain ang pangalan ko." Tinignan ni Clara ang nanay niya na parang naghihintay ng signal, pero siguro, dahil sa pressure mula sa mga mata ni Alejandro at sa akin, nanginginig siyang nagsalita. Dahil alam mo ang tungkol sa tatay." Napatigil ako. "Tatay, sinong tatay?" Malakas na pinukpok ng biyenan ko ang lamesa, ang boses niya ay sumigaw, "Tumahimik ka, Clara." Pero huli na, nagpatuloy si Clara, ang boses niya ay nawala. "Noong una, ang tatay nyo ay may ibang babae sa probinsya at nagkaroon siya ng anak at ako yon." Ang buong kwarto ay naging tahimik. Nakaupo ako, tulala, pakiramdam ko ay may bumagsak na kidlat sa akin. Si Alejandro ay tulala, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa kapatid niya. Ang biyenan ko, pagkatapos ng sandali ng katahimikan, ay napabuntong hininga. Hindi ko anak si Clara, pero inalagaan ko siya mula nang maliit pa siya, at tinuring ko siyang anak. At ang tatay nyo, nagkasala siya sa akin. Ayaw kong may magbanggit ng bagay na ito, lalo na ang manugang ko. Ang kanyang boses ay naging emosyonal pero matatag pa rin. Nang nalaman kong nagkita kayo ng isang lumang kakilala ng tatay nyo sa palengke, natakot ako na malalaman mo ang lahat. Kung malalaman mo, natatakot ako na magiging magkaaway si Alejandro at ang kanyang kapatid, at ang pamilya na ito ay masisira. Pumikit ako at napabuntong hininga. Sa huli, ang lahat ay nagsimula sa isang lihim na pampamilya na hindi ko kailanman naisip. Pero ang nakasakit sa akin ay ang paraan ng paglutas nila sa problema. Sa halip na maging tapat, sinubukan nila akong sirain. Dahan-dahan akong nagsalita, wala akong alam sa bagay na ito hanggang sa marinig ko mismo mula sa bibig ng kapatid ko ngayon, pero ngayon naiintindihan ko na. Naiintindihan ko ang dahilan pero hindi ko matatanggap ang paraan ng pagtrato ninyo sa akin. Tiningnan ni Alejandro ang nanay niya at ang mga mata niya ay namumula. "Nay, dapat nagtiwala ka sa asawa ko. Kahit anong nangyari sa nakaraan, iyon ay nakaraan. Wala tayong karapatang sirain ang isang taong inosente dahil lang sa takot." Yumuko ang biyenan ko, walang sinabi, si Clara ay nakaupo, tahimik na umiiyak. Tumayo ako at malinaw na nagsabi, "Hindi ako alis sa bahay na ito at hindi ako maghihiganti. Pero mula ngayon, magiging iba na ang distansya natin, hindi ko nahahayaan na may tatawid sa limitasyong iyon." Lumingon ako kay Alejandro, "Sana maintindihan mo. Ang pagtitiwala, kapag nasira, ay mahirap na ibalik pero susubukan ko para sa atin." Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at tumango. Ang hangin sa kwarto ay mabigat pa rin pero naramdaman ko ang isang pagbabago,
hindi isang instant na pagkakasundo kundi ang katotohanan na lumabas na, at wala nang madilim na lugar para magtago sila. Kinagabihan, pumunta ako sa balkonahe, tiningnan ang tahimik na kalye, ang hangin ay dumadaloy ng mahina, at may dala itong pakiramdam ng kaluwagan at kapaitan. Alam ko na mula ngayon, ang relasyon ko sa biyenan ko at kay Clara ay hindi na magiging tulad ng dati. Pero sa huli, nakuha ko ang katotohanan at pinrotektahan ko ang sarili ko. Sa loob ko, isang salita ang umalingaw-ngaw, ang katotohanan ay maaaring masakit pero ang pagsisinungaling ay sisira sa pagtitiwala. Ang kwento ay marahil ay nag-iwan ng mga damdamin na mahirap kalimutan sa bawat isa sa atin. Mula sa isang normal na hapon, dahil lang sa sandaling pagbalik ko para kunin ang cellphone, nakita ko ang katotohanan na parang binasag ang puso ko. Pero sa kabila ng problema, napagtanto ko na sa kasal at pamilya, ang pagtitiwala at komunikasyon ay ang pinakamahalagang pundasyon. Huwag kailanman hayaan ang mga gaps, pagdududa, at katahimikan na magtagal. Dahil sa sandaling lumabas ang crack, ang pag-aayos ay magiging napakahirap. Mga kaibigan, sa pamamagitan ng kwentong ito, inaasahan ko na ang bawat isa sa atin, asawa man, anak, manugang o hipag, ay magpapahalaga sa relasyon ng pamilya, matututong ilagay ang sarili sa posisyon ng iba para maintindihan at magbahagi. Dahil minsan, ang isang simpleng salita, ang isang maagang pag-aalala ay sapat na para maiwasan ang maraming hindi kailangang away. At higit sa lahat, maging matalino para malaman kung ano ang totoo, at ano ang pansamantalang damdamin, at iwasan ang paggawa ng mga desisyon na maaaring pagsisihan sa buong buhay. Kung narating mo na ito, naniniwala ako na ang kwentong ito ay nakaabot sa iyong puso. Hindi palaging masaya ang buhay, pero kung marunong tayong magmahal, makinig, at magrespeto sa isa't isa, ang lahat ng problema ay maaaring malampasan. Kung sa tingin mo ay mahalaga ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Ay click ang bell icon para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. Ang bawat like, comment, at share ay isang malaking motibasyon para magpatuloy ako na magbigay ng mas maraming magandang, nakakaantig, at makabuluhang kwento. Maaari mo ring ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section. Sino ang nakakaalam, baka ang kwento mo ay magiging inspirasyon para sa susunod na video. Tandaan, ang pamilya ay ang tanging lugar na kapag bumalik tayo, kahit na nadapa o nabigo, laging may taong naghihintay para salubungin tayo. Huwag hayaan ang mga pagdududa, ang mga sinasadyang salita na sirain ang mahalagang bagay na ito.